Hello everyone, Oh My Giona here, and today I'm going to talk about my BGYO experience here in Canada. I know I said I'm going to do a vlog. I did film some clips and I might put them together, but I'm not really good at it. I don't know how to do vlogging and stuff like that, and so I just technically filmed whatever. I don't know how it's gonna look like when I edit it because I'm not very good at editing either. So I just thought I'm gonna do kind of like a banlaw session and just talk about whatever I remember because not everything is recorded, which kind of sucks. But I just wanted to talk about it. And so as some of you know, I am a big fan of BGYO, and I have been very excited for them to come here since June when they announced 1MX in Toronto concert where BGYO would be performing. And it was just a huge roller coaster ride since then, like the planning, everything, and then Calgary being added into the mix and all that. I'm not going to talk about everything in detail. If you want to know exactly what happened with everything behind the scenes, there's like a link on Twitter, on my Twitter at GG4Dre. We did like a banlaw session with the other Team Aces Canada, the fans who we met there and all that. We talked about our experience as a group. It's like 4 hours. So if you want to listen to something and if you want to know more about the Canada ganap of BGYO, you can listen to that. I'll put the link on the description box below. And yeah, you can listen to that. But for now, for here, I'm just gonna, I don't know, randomly talk about things. I have some merch here that I guess would remind me of everything that happened. So I have that here. I'll try to be as organized as I can. But you know me, I'm just like all the time. Before I forget, shout out kay Kuya Jaro kasi for all the ayuda. May ayuda na sinesend niya sa akin and sa mga usapang One Piece. Kasi ang hirap maghanap ng taong nakakagets sa One Piece craziness ko. And si Kuya gets niya yan. So, shout out sa'yo, Kuya. Thank you panonood sa mga videos ko. Alam ko matagal ka na nakasubscribe. Thank you po. Ayun, before I forget. Pero, ano ba nangyari? Skip na natin yung Calgary because it's a lot of heartbreak. Kasi hindi nakapunta yung BGYO sa Calgary, but we all flew in anyway. Yun, learning experience nga. If you're buying something, if you're buying flight tickets, get the ones that are refundable. Wag yung hindi refundable kasi wala kang magagawa kapag na-cancel and you're just like, I have to go. Pero it was a really good experience for all of us anyway. We learned a lot from that. Yeah, so it was heartbreaking, but at the same time, I think yun yung pinaka malaking bonding na nangyari between us mga aces. Kasi yun yung first time namin nag-meet. Kasi magkakilala kami online. But that was the first time meeting each other. And we just all clicked. And we went to Banff and it was amazing. Kahit na medyo masakit yung first few days there, naka-move on naman na kami. Move on. Tapos, iyon, naggala na lang kami, even though hindi nakapunta yung BGYO doon. Shout out kay Kuya Kevin, who's the organizer for Fiesta Filipino. He's been so amazing, so accommodating, so caring sa mga aces na nandun. From day one ng announcement nila, they've been communicating with us and helping us have a really good experience with BGYO. Sayang lang talaga hindi natuloy kasi nga nagka-problem sa visa. Pero sana next year, Kuya, baka naman. Sana next year makapunta yung BGYO, ma-invite sila ulit. So, at matuloy na. Sana. Tiwala ako sa'yo, Kuya. Kaya mo yan. Support lang kami here. Tapos, ayun, after nung Calgary, we were all thinking like, hala, baka hindi rin matuloy yung Toronto kasi nga visa and everything. Pero natuloy naman siya. So, ayan. Saya na. We were back
planning things and being aligaga and all that. And we all flew in. I think it was September 6. We flew in and we nag-hotel kami na malapit na sa airport para mas madali yung salubong kasi morning yung pagdating ng BGYO. So, nag-pack kami ng mga bags, yung mga gift bags for BGYO. I'll add the clips na lang sa other video pag inedit ko na sila. Pero ayun, magkakasama kami ako, si Sandy, si G at saka si Dean. And ayun, 4 kami sa room. Tapos parang halos hindi naman kami natulog dahil wala lang, excited, ganyan. First time makikita yung BGYO. Tapos ayun nga, nagpunta kami ng airport. Tapos hindi kami talaga kumain. Kasi nga puyat kami. Tapos morning na, nung morning, as in wala kahit kape. Diretso talaga sa airport. As ayun, tagal pa namin naghintay kasi may immigration and all that. Pero nakakatuwa kasi may mga tao din na naghihintay doon. Like, hinihintay nila yung family nila who are flying in. Ganyan. Tapos, syempre, nakachikahan namin sila. Oh, yung BGYO po. We're here for BGYO. Kasi may banner kami na nakalagay doon sa may harap. Like, when the people come out, they would see the banner right away. Tapos, nagtatanong sa amin yung mga guard, yung mga officers, and like, people working at the airport, they were asking, like, who's that? Like, is it a K-pop group? Blah, blah, blah. And we were explaining, like, it's BGYO, and they're a Filipino group, and yeah, they're coming, and they're gonna be performing at 1MX in Toronto at Budweiser stage. Yung sobrang, like, todo promote kami. Sayang, hindi kami nakapagdala ng merch noon, yung photo cards and banner. Hindi namin nadala, so hindi namin nabigyan yung mga nandun. Pero todo promote talaga. Tapos, like, some of them already knew BGYO. Like, oh, yung napapanood namin sa Showtime. And we're like, yeah, sila po yun. Like, Showtime and ASAP. And alam nila, pero hindi nila alam na magpupunta dun yung BGYO. Parang nakikita lang nila din sa TV. So, syempre, tinopromote naman namin. At, yung isang tita nga dun, sabi niya, sige, ako na mag-start ng Scarborough na chapter ng ACES, parang gano'n, sabi niya. She's so cute. Tapos ayun, nakapagpa-picture din naman sila sa BGYO. After nun, so ayan, nga, ang nangyari, yung dumabas na yung BGYO after like an hour and a half, na naghihintay kami doon. Tapos, meron ko yung mga bags, right, na ibibigay sa boys. So, toka-toka yun. Ikaw magbibigay nito kay ano. Ikaw magbibigay nito kay ano. Ang nasa akin na bag was Jello's, Akira, at saka yung bag na may cups. Kasi hindi kasya yung cups na ginawa ni Pat dun sa tote bags na pinagawa namin for the boys. So, I have like a separate paper bag for it na yung 5 cups nandun. Ang plano is ibigay yun kay Jello and say na, tagi-isa kayo dito. Parang ganon. So, syempre, ang ante nyo, first time makita ang boys. Di syempre, panic. Tapos, dapat talaga ibibigay ka agad sa kanila. So, syempre, pumunta ako kay Jello kaagad kasi nasa akin nga yung bag niya. And I was supposed to give it to him. Pero, nung nakita ko si Jello, parang, tumitigil ang mundo, charot. Wala lang. Ang bati niya kasi sa akin, nung nakita niya ako, ang bati niya, okay ka lang. Sabi ko lang, okay lang. Kasi, sa Calgary yun na nagkaroon ng meeting yung ACES tsaka management. And we were quite upset in the beginning. Tas very serious yung mood. I guess, naisip pa rin nila ni Jello yun kasi yun ang bungad niya sa akin na, okay ka lang. Kasi ako, okay ka na ba? Parang ganun ang sabi niya. Kasi ko, okay naman ako. And then I gave him the bags. Sabi ko, ito, sa'yo to, ito, hati-hati kayo dyan, tag-iisa kayo ng cups. As for some reason, hindi ko talaga ito sinasadya. Like, I know, nakita niyo sa IG Live,
na I was there beside Jello the whole time. Tapos niloloko nila ako sa GDM na binakurang ko daw si Jello. Teka, wala ako sa sarili talaga. As in, nandun lang ako. Tapos, hindi ko alam talaga kung anong nangyari. Parang literal na magnet. Nandun lang ako sa tabi ni Jello. Hindi naman din kami, nag-usap kami konti. Pero ewan, as in, saan pumunta si Jello? Nasunod lang yung katawan ko. Parang hindi ko talaga ma-explain. Basta nandun lang ako. Kasi nga, di ba, nasa akin pa yung bag ni Akira. Hindi ko pa rin nabibigay kasi nga nandun nga ako sa tabi ni Jello. Tapos nung na-realize ko na, hala, bakit may hawak pa ako na bag? Tapos, ayun, dun ko na lang nabigay kay Aki yung bag niya. Tapos, isa pa to, ang bungad niya rin sa akin, di ka nagalit. Ayun, overthinker din. Niisip niya pa rin yung Calgary. Sabi ko, anong galit? Hindi naman na ako galit. I was mad, pero hindi na ako galit. Wala na yun. Tapos siya, okay, para gawin lang siya. Tapos, wala, nagbulungan kami dalawa. Kasi baka marinig sa IG live, pero sabi ko lang parang nagkukumo ka, ganyan. Tapos, basta sinabi ko sa kanya, na para hindi marinig sa IG live. Kaya ako bumulong na ganon, guys, okay? Hindi ako Anyway, ayun, tapos, nagpicture kami dun sa YYZ na parang sign, charba, na with the ACES banner. Tapos, grabe, sobrang aligagalang nun time na yun. Parang hindi ko nga na-realize, kailangan, magpapapicture ba? Parang ganyan. So, nakapagpapicture naman ako sa lahat ng boys except Mickey. Because Mickey was really tired nung time na yun. So, we gave him space para naman hindi siya masyadong parang mas stress. Kasi pagod talaga siya. Nung tinanong namin siya na, how was the flight? Tapos sabi niya, yaw ko na. Kasi sobrang haba nga nung flight talaga nila. From Manila to Dubai, tas Dubai to Toronto. So, ang haba talaga. Hindi namin kinulit si Mickey nun. So, nakapagpa-picture ako sa 4 na boys. Tapos, nag-group picture kami. Andun na naman ako sa tabi ni Jello. Sasabunutan na ako ng mga kasama ko. Kasi, if you guys don't know, sa Team ACES, Canada, lahat kami Jello stans. Tapos may mga 2 OT5, ganyan. Pero lahat Jello stans. As in, lahat kami Jello bias. So, galit na galit sila sa akin. Nung time na yon, halos patayin na ako ni Sandy, guys. Sinasabi ko lang, ha? Hi, Sandy. Pero yan, eto, print ko yung picture namin ni Jello. Ayan. Nag-iisa akong picture with Jello. Grabe. Sa dami-dami nang nangyari nung Toronto na ganap. Isa lang yung picture namin ni Jello. Napakagaling. Napakagaling mo, Gigi. Ewan ko sa'yo. Ang ginawa mo sa buhay mo. As in, ito lang talaga yung picture namin ni Jello. Ang sakit, guys. Hindi ko alam. Kasi, nahiya naman ako. Siyempre, marami ring fans. Tapos, every ganap, may mga bago. Parang may bago kaming namimit na, ACES pala. Tapos ngayon lang sila nakapunta. Tapos meron din mga mga casuals na nagpapapicture. Ayoko naman na parang ako yung picture ng picture. Ako yung nagpipicture sa kanila. Parang, gusto niyo, mga nahihiya sila, di ba? Jello pa picture daw, ganyan. So, kami na ACES Canada, yung naggaganon kasi nahihiya sila. So, parang kami, sige, hindi ka na dito, ate. Ako na mag-picture sa'yo. Parang ganon. Tapos, sinasabi namin sa boys. So, ayun, ako yung nawalan. Ako hindi magpa-picture. Pero okay lang. Cute naman yung picture namin dito sa airport. So, I have 1 picture with Jello, guys. Okay? Hindi ako nambabakod at hindi ako nakadikit kay Jello the whole time. Isa lang picture namin, guys. Pero ayun, nakapag-picture naman ako sa boys. Tapos, nung fan meet, nakapag-picture ako kay Mickey. Isa lang din. Actually, isa lang yung pictures ko sa kanilang lahat. I think I have another one with JL. Tapos, meron pa rin ako isa with Aki. I think. Yeah, tapos yun na yun. Sagad na yun, guys. Tapos, isang Jelkira. Yun lang yung pictures na meron ako. Tapos, ayun nga. So, that was the airport. Tapos, umalis na sila nun. After nun. Tapos, dun lang kami kumain.
finally. Tapos parang hindi kayo makapaniwala. Oh my gosh, may super cute ako na clip ni Sandy after nun, nung kumakain na kami. Upload ko na lang sa sa ibang, tawag ito, sa isa pang video. Tapos ayun, hapon na. Ito, same day to ha, same day. Sobrang busy talaga ng schedule ng boys. Nag-fan meet, pero hindi siya yung fan meet na in-expect namin. Akala namin parang nung showcase na may lamesa, and then people are just gonna line up and like ask them to sign things, tapos yun na yun. But no, this was actually very different. Ang layo ng venue, first of all. Parang mga 2 hours away siya from the airport. As in, ang layo niya, guys. Sabra. Kaya nga, pagod din talaga yung boys nun kasi hindi pa sila nakapagpahinga. Tapos 2 hours, yung biyahe pa lang papunta dun sa venue, sa Scarborough kasi yun. Shout out sa Suave Bistro and Cafe. Dun nangyari yung meet and greet na sarap ng pagkain nila, as in. Libre nga yung food nung nandun kami. And it was so good. So if you're from that area, check them out. They're amazing. So yun, napaka-intimate ng place. Kami unang-unang dumating dun. Nagsiset up pa lang yung mga tao sa Mix Global. Andun na kami. OA Tapos, pinapasok naman nila kami. Tapos, nakaupo kami sa harap. Sobrang lapit niya. As in, if you watch like the IG live, as in, ganun kami kalapit. Yung boys, parang may sofa na upuan, couch, ganyan. Tapos, meron lang lamesa. Tapos, kami na. As in, yung upuan na namin. Sobrang intimate niya. Konti lang din yung seats available. Nagpa-Google Forms ba yun? Basta nagpa-registration form sila for that. Tapos konti lang talaga yung allowed pumunta. Napuno yung cafe. Kung nakita niyo sa IG live, ganun. Tapos maliit lang naman yung venue, pero napuno siya. Tapos may na-meet kami ng mga bagong hindi bagong aces, parang bagong meet ng mga aces na hindi namin alam. So yun, nakuha naman yata ni Sandy yung information nila para for later makapag-connect din. So, ayan, na-realize namin, may mga may mga more aces pa, hindi lang kami 7. Ang dami pala natin. Parang ganon. Tapos, ayun, may pag-games na nangyari. Tapos, may may duet na naganap, kasama yun parang game. Tapos, nakakatawa yun talaga. Hindi ko naman talaga to play na beforehand kasi hindi ko talaga alam na mangyayari to. Ayaw maniwala ni Sandy. Feeling niya talaga may agenda ako. Pero I guess, nag-work lang yung utak ko at that moment. Kasi sinasabi ko sa inyo, lahat kami Jello stands. Of course, everyone wants to like play with Jello. Ang funny talaga nun. Kasi ang seating arrangement nila was Akira, Mickey, JL, Nate, and then Jello. So, si Jello yung last. Tapos, ang gagawin is kakanta, magduduet with the boys. Fans, tsaka boys. Tapos, namimili sila. Tapos, si Aki yung nauna. Tapos, ako talaga, Aki! Wag ako, Aki! Kasi gusto ko kay Jello. Tapos, ayun, may nag-volunteer naman kay Aki. I think his name is Don. Tapos, ayun, kumanta sila. Di okay. Tapos, nung kay Mickey, sabi ko, Mickey, si Sandy. Kasi katabi ko si Sandy. Tapos si Sandy, ate, anong nangyayari? Tapos ako, Sandy, ikaw na. Tapos siya yung nakaduet ni Mickey. Tapos nung si JL na, sabi ko, eto si Dean. Tapos katabi ko naman si Dean sa gilid kong kabila. Sabi ko, ito, JL, si Dean. Eh di, si Dean, yung kumanta sila. Kinarir naman ng kuya mo ang duet nila ni JL. Tapos, nung pagdating kay Nate, sabi ko, si Sophia! Grabe yun. Kung napanood niyo yung live, kinilig talaga ako nung kay Nate. Na tinawag niya si Sophia. Sabi talaga, Sophia the first! Kilig! Tapos, pinuntahan niya pa si Sophia kasi nga nahihiya ang bata. So, ayun, pinuntahan pa siya ni Nate. Kinilig talaga ako dun. Tapos, nung kay Jello na, syempre, kapalan ng mukha. Sabi ni, wala nang natitira kasi naibigay ko na sila lahat sa ibang members. Diba? Ang galing. Sama ng ugali. Hindi ko naman naisip yun at that moment na napakasama pala ng napaka-devious pala ng
nung ginawa ko. Pero, nung sabi nga ni Jello, oh, sinong gusto? Tapos syempre ako, Jello ako. Oh, di ba? Tapos ako, syempre ako yung nakaduet ni Jello. Tapos, nasa na yun? Nasa na? Ito. Tapos yung, kapag ikaw yung nakaduet, may binibigay sila na merch box. So, ito. In-unbox ko na to. Tingnan nyo na lang. May link dyan. O kaya mamaya sa dulo. Or sa description box. Lalagay ko na lang yung link. Pero in-unbox ko na to. Kaloka ko sino nakuha ko standee. Pero yun, nakuha ko yan. Tapos after nun, nagpa-interview sila. May interview sila with TFC. May isa pa or dalawa pa yata. Basta nagpa-interview sila. Lalabas yun, I think, sa YouTube. Sabi ni ate na reporter. She's so good. Hindi ko nakuha yung name niya, but she's amazing. Ang ganda ng mga tanong niya sa voice. So, abangan niyo yun, lalabas yun. I think sa YouTube siguro ng TFC. Pero may interview yung voice doon and sobrang ganda ng questions at sobrang galing din sumagot ng voice. So, yun, nagkaroon ng interview. Tapos after nun, signing na. Parang, lang, ikot-ikot lang. Tapos kumakain din sila, kumakain kami. Tapos ikot-ikot lang. Saan ba yun? Ito ang napasign ko sa boys. Ito yung, banner namin specifically for Aces Canada na pinagawa namin kay Adi. Si Adi yung nag-design nito. The Aces Designs ba? Basta, lagay ko na lang yung link. Excuse me. Sa description box. Pero, ang ganda ng gawa ni Adi for us. Siya yung gumawa ng buong merch line like tote bags, banners, hand banners, pins, everything, PCs, photo cards, lahat. Si Adi po yung gumawa. Ang ganda-ganda ng gawa niya. So, ayan. Todo promote naman ako. Ito yung naipasign ko sa boys. So, may signature nila yan lahat. So, ayan. I'll keep this in my memory. Yun, napasan ko. At saka ito, oh my gosh, yung agenda ko talaga that night was to get, is Jelkira. Jelkira talaga yung agenda ko nun. Ito, dala ko din to nung airport. Yung Sintra ng Jelky Raptors. So, Jelky Raptors siya kasi Jello, Akira, tapos yung Raptors, rapper, tsaka actor. Kaya Jelky Raptor siya. Ayan, kami lang yung kulto. Kulto na sumusuporta sa dalawang to. So, Jelkira. Todo agenda talaga ako nun. Nakapag-voice greet ako sa kanila. And napasign ko rin. Ayan. Ayan, may sign ni Aki. Tapos may sign ni Jello. Ayun, tapos sobrang sinaksak ko pa sa bagahe ko. Dahil hindi siya. Shout out sa kapatid ko na nagpakahirap talaga na ikat yung ito ang hirap pa ikat nito ha. Tapos kinat niya yan yung buong paligid para lang magkasya sa aking bagahe. At now it looks so beautiful like this. Has may signature pa ng dalawa. So ayun. Tuntua talaga ako dun. Ang cute nila. Nakarami naman ako ng video pang harvest ng Jelkira. Pero yun, sobrang bait talaga nitong dalawang to. Anyway, ayun yung Sintra. Tapos nakapagpasign ako nito. Yun lang ba? Ayun. Tapos, wala lang. Ang sarap ng pagkain. Nakakain naman yung boys kahit papano. Sobrang bait talaga nila. Tapos yun pa, di ko talaga kasi nakuha yung name ni ate na siya yung reporter for TFC. Sobrang bait niya talaga. Super bait niya, super smart, super kind. She's amazing. Hindi ko alam kung ba't di ko nakuha yung pangalan niya. But she's really good. Sabi niya nga rin, kasi nakausap namin siya, sabi niya na yung boys, sa dami ng na-interview niya, sila daw yung pinaka-natural lang na, natural physically, pero, din, yun bang sobrang down to earth lang daw, na genuine silang kausap. Nakakatuwa na, yung mga tao na,
kahit first time lang nilang na-meet yung boys. People from the industry, even, right? Kasi syempre, siya, ang dami niya nang nakilala ng mga celebrities na pumunta din doon. Pero for her to say that, nakakataba lang ng puso na na-appreciate nila yung boys natin kahit na first time nilang na-meet. Tapos nakita ka agad nila yung something special sa BGYO na nakikita natin as fans, 'di ba? Like nakakatuwa lang kasi naisip ko na masasabi din nila yun sa ibang tao na oh yeah, I interviewed BGYO, tas sobrang bait nila, sobrang down to earth nila, ganyan. So ayun, parang word of mouth na lang din na maipakakalat yung kabutihan ng boys at yung talent nila din. So, sana yun, dumami yung mga aces. Yeah, so, abangan niyo yung interview na yun. Excited din akong mapanood kahit na nakita na namin sa harap namin. Pero, ayun, yun yung fan meet. Tapos ayun, the next day, grabe, at this point talagang wala kaming tulog, wala kaming kain. Feeling ko yung boys din. Sobrang tight talaga ng schedule. As in, pagod lahat. Tapos kaming aces nga na nakasupport every step of the way. Pagod din. Kasi wala din rin kami natutulog. Tapos dun ko talaga naranasan yung hindi kumakain eh. So sobrang busy, hindi mo na maisip na nagugutom ka pala. Yun, dun ko naranasan yun. The next day, which is yung busking. So the boys were going around downtown Toronto. Nag-release sila ng schedule kung saan pupunta yung boys at a certain time na hindi naman masyadong nasunod kasi nga ang hirap din i-gauge nung time dahil syempre may travel time tapos hindi mo alam kung gaano karaming magpapapicture sa boys or traffic and all that. Kaya hindi rin nila napuntahan lahat. Pero it was early. Was it like maybe like 10 o'clock actually na nagpunta kami ng Kensington Market. So, dun yung schedule ng boys was to like eat Jamaican patties na siguro nakita yung sa IG Live ni Miss Jovi. Pero, ayun, sobrang sweet ng boys kasi pagdating namin, nandun na kami. Tapos pagdating nila, they were asking, kumain na kayo? Like, Aki was asking, kumain na ba kayo? Sabi ko nga, hindi pa kami kumakain. Sabi ni J-Lo, lika na, kumain na kayo. Parang ganon. So, they had some Jamaican patties. Tapos niloko lang namin sila kasi si Aki, sabi niya, gusto ko pa, isa pa, ganyan. So, parang umorder pa siya. Sabi ko, Akira, 4 pa, kuha ka 4 pa, ganyan. Tapos pagbalik niya na lang, may dala na siyang isang box ng Jamaican patty. Tapos, ayun, naghati-hati kami. Kasama namin nun si Tita Jessica, tita ni Aki, kakambal ni Tita Janet. So, ayun, ang chill nga ni tita eh. Grabe kasi nung busking, sobrang, talagang lakad to the max. Kami na yung nag-iisip na, tita, okay ka pa ba? Ganun. Tapos, sobrang game niya lang na support talaga kay Aki. Lagi pa sila yun, yung family ni Aki, every time they go sa mga ganap, nung Toronto, naka-shirt sila ng Akira. Grabe, talagang todo support. May fan pa na Akira, ganyan. Grabe sila. Sobrang support ang pamilya ni Akira sa kanya. Tapos, ayun, nilibre nga kami ni Aki ng patties. Tapos, yun na yung kinain namin the whole day. Until nung first meal namin, mga 7 p.m. na kami kumain. Pero yun, salamat Akira. Tinawid kami ng nilibre mong Jamaican patty. Tapos, ano ba nangyari nun? Ay, niloko ko sila JL. Prinank ko sila dun sa pera. Pero talaga, alam ko talaga, amoy maple syrup yun. Wala lang talaga naniniwala sa akin. Kaya naging prank yun. Kasi hindi nila maamoy. Ewan ko sa kanila. Pero ako talaga, nung una ko inamoy yun, amoy maple syrup talaga siya. Siguro dahil ang tagal ko nang winidraw yung pera, wala na yung amoy ng maple syrup. Pero ayun, I think may video kay G sa Twitter, yung mga prank na yon. So, ang naloko ko lang ay si JL. Si JL, si Nate, si Akira. Tapos, si Mickey kasi, nakita niya na dahil nakikipag-usap siya dun sa friend niyang taga-mix. So, nakita niya lahat na naganap. So, hindi namin maloko si Mickey. Tapos, nung si Jello, dapat i-joke ko din si Jello. Pero nung time na pinaprank ko si Nate, as in, tawa kami ng tawa dahil na-prank si Nate. Tapos pagka-turn kong ganun, si Jello nasa likod ko na eh. Tapos nagkatinginan kami. Sabi ko, nakita mo?
Sabi niya, oo. Tapos wala, di na siya naloko. Kainis, sayang. Tapos ayun, kasama din namin sila naglakad at naligaw papuntang Chinatown, I think. Yun, naligaw kami. So, bumalik din kami hanggang sa they ended up na sumakay na lang sila ng service. Tapos kami naglakad kami. Tapos yun, naligaw kami. Kaya hindi kami nakapunta dun sa may Chinatown na naganap nila. So, dumiretso na lang kami. I think that was Nathan Phillips Square na yung kasunod. Tama ba? Oo, yun na yung kasunod. Tapos, dahil nga naglakad kami, bagal namin. Pagkadating namin dun, kalahati na ng tumitigil ang mundo yun na sayaw nila. So, to the takbo talaga kami. Tapos, ang daming ang tao dun. So, yun, in-explain namin kung sino yung BGYO, promoting BGYO. Tapos, nagbibigay kami ng photo cards. Nasaan na yung teka lang. Ito. Yung pinamimigay namin nun was this. This was like the official na, na hand banners. Nadala nila Miss Jovi. Tapos, may kasamang, photo cards. Ang ganda ng photo cards. Nasaan yung akin? Kasama yata nung light sticks ko. Nasa baba pa. Pero ito yung pinamimigay namin sa mga casuals. Tapos, nagyayaya kami na pumunta po kayo ng 1MX. Like, it's gonna be fun. Marami pong artists doon and BGYO would be performing as well. Tapos, ayun, may mga nahatak naman kami na sabi manunood daw sila. Tapos, sobrang daming nagpa-picture sa boys noon. Kaya, medyo naging tight nga yung schedule. Kasi, as in, ang dami na hindi nila kilala yung boys, pero they were there, tapos napanood nila yung performance. So, sumayaw sila ng Tumitigil ang Mundo at saka WeWhy. Oh my gosh, naloka talaga ako. Nung sinabi, si Coach Mickey, sabi niya, when I'm with you na, yung when I'm with you na. Tapos ako, WeWhy daw. Tapos, ayun, nag-perform sila. 2 songs. Ang galing-galing ng boys. Tapos, nun nga, sobrang pawis na pawis sila. Like, malamang si Akira. Todo pawis. Kaya after nun, namili kami ng paper towel. Kasi nga wala silang paper towel. Tapos todo pawis yung mga bata. So, ayun, napabili ang mga ante ng paper towel. Kaya nung nasa Dundas na, ayun, nakapagpunas na sila ng pawis. Pero before naman nun, nag-change sila ng clothes. Kasi nga sobrang pawis na talaga. Tapos nung Nathan Phillips, punta sila ng International Film Festival. Na hindi na rin kami pumunta kasi nga malayo. Nag-Uber na lang kami. Papunta ng CN Tower. CN Tower? Oo, papunta na ng Tama ba? Oo, papunta na ng CN Tower. Yun. Tapos ayun, nagpicture sila doon. Tapos nagpicture din kami sa may CN Tower. Ang cute nun, actually. Favorite na picture ko yun, yung picture namin with Miss Jovi at saka kay Coach Mickey. Ang cute. As in, sobrang cute ng picture na yan. Aces, tapos si Miss Jovi at saka si Coach Mickey. Favorite ko yung picture na yan. Lagay ko dun sa kabilang video pag nag-edit ako. Tapos, ayun, oh my God daw, yung CN Tower. Naalala ko na, yung CN Tower. Yun yung may pa-change sila ng outfit. Tapos, biglang kasi parang nakaitim sila in browns nung una. Tapos, nung CN Tower, paglabas pa naman ng service, ay, yung mga pastel na colors. Si Jello naka light blue. Si Aki naka white. Tapos, parang naka white nga sila din halos lahat except JL ba? Hindi ko, wait. Nakasando yata si JL. Hindi ko maalala. Pero as in yung lighter colors na yung suot nila, ay, kapogi! Naloka ako pagbaba ni Jello, talagang ako, hala! Ang pogi, naloka ako! May fan cam ako ni Jello nun. As in, sobrang pogi niya. Na-stress ako, parang, hala, may tao palang ganito kapogi, nakakainis. Pero yun, nagpicture lang sila doon. Kala ko magpa-perform sila CN Tower. Sayang, daming tao nun eh. Pero hindi na sila nag-perform doon. Hindi na rin sila dumiretso ng distillery kasi nga, ang layo, tapos traffic. So, after nun, I think, dumiretso na ng Dundas Square, which is the last stop for the busking. So, ayun, nag-lift na rin kami papunta doon. Ayun nga, bumili kami ng paper towel. Tapos, ayun, bigay ulit ng mga photo cards, hand banners, kasi ibang set na naman ng mga tao yun nandun. Tapos may mga bagong Aces
mga ibang aces na pumunta doon lang sa Danda Square. Shout out, Mark! Sino pa ba doon? Si Mark, si Eliza. Andun ba si Paula? Basta may mga bago kaming na-meet na aces noon. Nakaabot si Sofia. As in, sobrang saya lang. Kasi, parang, hindi namin sila kilala. Tapos, para-pareho kaming aces. Tapos, ayun, nagkakasama kami kumain nun after ng Dandas. Pero, dun nga sa Dandas, ang daming casuals. Tapos, nag-perform sila ng, was it Magnet? Actually, hindi ko na maalala kung anong pinerform nila. Pero isa, Tumitigal ang Mundo. Bias? Baka Bias. Bias at saka Tumitigal ang Mundo, yung pinerform nila. Ay, grabe. Ang galing talaga ng boys. Tapos, ayun, nagpaka-PA kami. Kasi nga, nasa amin yung yung towel. Tawang-tawa si Jeloy. Sabi niya, ang laki naman yan. Bibigay ko yung yung paper towel. Ang laki naman yan. Tapos si Akira talagang todo siya kasi yung pawis talaga. Pero ayun, I think, after nun umalis na yung boys, siguro kumain sila. Tapos kumain din kami. Dahil gutom na talaga kami. Yun yung first meal talaga namin nung araw na yun. Ayun, tapos kasama namin ibang aces. And then the next day was rest day for us. Kasi walang official na ganap yung boys. Nag-Niagara Falls sila. Nang sobrang aga. Tapos ayun, kaya kami nakapag-sleep in kami dahil wala namang official ganap. Hindi naman kami sumunod doon. Kasi hindi naman official yung pinunta nila. Parang nag-sightsee lang sila. So, nakapag-sleep in yung mga aces. Grabe. Matawa kayo. Tinatawagan mo sila sa umaga. Walang sumasagot. Lahat tulog. Parang bumawi. Tapos kami parang, 2 days pa lang kaming pumupunta sa mga ganap ng boys. Pagod na kami. So, hindi na ma-imagine kung gaano kahirap yung sa Pilipinas na usually parang every 3 days or at least once a week may ganap yung boys. Tapos, sumusuporta yung mga aces. Tapos kami parang, paano nila kinakaya to? Tayo 2 days pa lang, di na natin kaya. Kasi nasasakat na ng katawan namin. Nung araw na yun talaga, as in, parang pagkagising ko, dumilat yung mata ko, pero hindi talaga kaya ng katawan ko. Hindi talaga siya gumalaw. Kasi ang sakit niya. Hindi, as in parang nanigas lang yung katawan ko. Hindi niya na kayang mag-move. So, natulog na lang ulit ako. Tapos, parang later in the day na rin kami gumala ng konti. Nag-karaoke and stuff. Tapos, the next day was 1MX na. Ay, eto na yung parang time na eto na, this is real. Kasi yun talaga naman yung pinunta ng boys doon. It was for that concert. Tapos, ewan ko kung ako lang yun or lahat kami, pero medyo sad na yung feeling. Kasi alam namin the next day uwi na yung boys. Parang sobrang bitin talaga. Yun na lang yung Pero hindi, swerte pa rin naman na talagang, hindi naman namin nakala na pupunta yung boys sa Canada. Like, seriously, of all places, ang dami-dami pwedeng puntahan, pero punta sila ng Canada. Nilaban talaga nila yun, despite yung mga issue nga sa visa and everything. Na kitang-kita mo naman sa boys na gusto nilang pumunta. Tapos yun nga, 1MX. Syempre, ang aga din namin noon. Ang aga namin sa venue. Namigay ulit kami ng hand banners and everything. Ito pala. Ito, galing to kila Ate Koniche. Dala niya. Kasi galing ng Pilipinas si Ate Koniche. Tapos, this is Team Gobi ang nag-provide nitong hand fans na sobrang useful. Maraming salamat. Dahil napakainit nung araw na yon. As in, sobrang init niya. Kaya the whole time kami talaga As in, gamit na gamit to. Hindi na siya straight. Kasi talagang gamit na gamit namin. Pero ito yun. Individual members, tas parang may info dito. Tas yung sa likod, OT5. Buti nakahabol pa ako ng jello kasi sobrang konti lang ba yung jello? Oo, konti lang yung jello. Tapos, jello ba? O okay. Pero nakakuha ako. Buti nakakuha ako. Tapos, yun, napamigay na yung iba. Nagkaubusan talaga Ito, may isa rin akong Akira. Just because. Wala namang Sakim pala no?
Pero yun, dalawa lang yung akin ha. Masyado naman. Hindi naman ako kumuha ng iba pa ng sa boys. Kahit gusto ko kasi ang pogi nung kay Mickey. Pero hindi na ako kumuha kasi dalawa na yung akin. Masyado naman na yun. Pag kumuha pa ako ng iba. Pero ayun, I got a Jello and an Akira. Jelkira. As usual. Tapos, pero yan, sobrang thank you talaga dito kasi gamit na gamit. Tapos meron din silang banners. Tapos nakakuha din ako nung yung parang keychain para sa bag. Yun, ako yung nakakuha nung last one, nakakatawa. Pero yun, thank you po, Ate Koniche, dito sa sa fans. Tapos, nakakatuwa, may na-meet kami na na parang taga dun siya. Hindi siya Filipino, pero kilala niya yung BGYO. Sabi niya parang, she's still getting to know them. Pero andun siya, nanood siya, nakakatuwa. Binigyan namin siya ng lahat ng merch. Like, okay, take this. Nakakatuwa lang kasi, parang, ulolong, nakakatuwa. So, mukha naman nag-enjoy sila. Tapos, ayun, mas marami pa kaming na-meet na aces. Nakapunta na si Lian sa wakas, na siya yung siya yung punong abala, na lahat ng behind the scenes na nangyari, parang, syempre, nakafront sa mga, yung mga may ingay, di ba? Ako, si Sandy. Ganyan. Pero, ang lahat talaga niyan gumagawa sa background is si Lian. And yun, finally, nakapunta na siya nung 1MX. Kaya, tuwan-tuwa kami. Tawa ko lumapit siya sa akin, tapos mag-hug siya. Sabi ko, sino ka nga ulit? Sabi niya, ate, si Lian. Tapos ako, ala, ikaw pala yun. Tapos ayaw na kami. Ang dami namin noon. Parang close to 30 na yata kami. Kasi may mahatak, may madala rin kaming kaibigan. Tapos, ang dami. Meet namin sila Kiana. Si Paula was there. Si Aliana, we've met her since nung airport pa. Tapos, as in, ang dami namin. Parang nasa 30 kami. Na yung, just feels like 30 kasi ingay namin. Pero, yun, may picture kami dun sa harap ng Budweiser stage. Na, super saya lang. Nakakatuwa na ang dami pala naming aces dun. Na ang dami palang nagmamahal sa boys. Nakakataba ng puso. So, yun, pumasok na kami sa loob. But, syempre, kami sa may harap talaga. Kasi, yung mga tickets naman namin was floor standing, VIP. So, kami, talagang tumambay na kami doon sa barricade. Hindi pa siya nag-start. Pero actually, on time. On time talaga. Kahit na sobrang thorough nila checking bags doon sa harap. It started, like, on time. So, BGYO was the first act. Which is medyo nakakasayang kasi it's a music festival. So, sa umpisa, hindi pa ganun karami yung mga tao compared sa nung dulo na, like Ben and Ben. As in, puno na yung lugar. Kasi parang second to the last nag-perform yung Ben and Ben. Pero, yun, first act nga yung BGYO. Hindi pa ganun karami yung tao. Pero, feeling ko na, naman sila. Natuwa naman sila kasi sobrang ingay ng aces. As in, sobrang lakas ng sigaw. Yung parang 2 years and 8 months na paghihintay ng mga aces sa Canada na narinig naman ng boys habang nagpo-perform sila. Na talagang, kung nakita niyo yung mga fan cam ko ingay parang 90% ako, si Lian, si Sandy lang yung maririnig. Tapos 10% yung boys. Ay, sobrang saya lang namin. Kasi iba talaga yung boys na kausap mo sila, parang kausap mo sila sa tabi mo. At saka yung boys sa stage. So different. It's not just because like they have full makeup on sa stage, pero iba talaga yung charisma nila. Like, oh my God, Mickey! Si Mickey yata ang sinisigaw ko the whole time. Kasi grabe, yung bayo-balani ni Mickey. Na-stress ako, day. Talagang, hey, ang pogi ni Mickey. Ang pogi niya, ang ganda niya, and everything. Sobrang swag niya on stage is just on point. Tapos, the boys were, all of them were just so good. Like, natutulala na lang ako kasi Jello, napakagaling sumayaw. Ay, parang, wow, nakikita ko na sila in front of me, like, live talaga, na, nakakatuwa. So, ayun, nag-perform sila, I think, was it 5 or 6 songs? Tapos, after nun, parang, nagpunta na sila sa backstage, tapos kami na nahimik na lang kami sa lounge dahil hindi namin kaya.
Tapos bumalik na lang din kami to watch like the other performers later on after namin kumain ng konti at magpahinga ng konti. Tapos yung boys, lumabas din sila to take pictures with people kasi may mga tao na hindi nakapunta ng fan meet. So, nag-ask din kami na pwede po ba na after ng performance kung pwede na nakapagpa-picture sa boys. So, ayun, nakapagpa-picture kami, nakapag-group picture kami, tas yung mga hindi pa nakapagpa-picture ng solo sa boys, we gave them time. Sila yung pinauna namin. Like si Lian, wala pa siyang picture with the boys, so siya yung pinauna namin. Tas yung mga bagong hatak din, we made sure na lahat sila nakakuha ng pictures with the boys. Kaya nga kami wala kami pictures eh. Wala picture eh. Wala na akong picture with Jello. Actually, lahat sila. Pero, ayun. We made sure talaga na everybody got their pictures taken. Na, lalo yung mga hindi pa. Yung first time na meet yung boys that day. Tapos, nagpicture kami as a group. Tapos, ayun, nun ka nahag si Jello. Nakakatawa kasi, nahag ko din si Aki. Pero ang dami kong nasabi kay Akira. Talagang, lahat ng heartfelt chorba na gusto kong sabihin, nasabi ko kay Akira. Na, Akira, dahil sa kanta mong Kundiman, nakapag-start ulit ako magsulat ng tula, ganyan. As in, sobrang dami ko nasabi kay Aki, in that one hug. Tapos nung kay Jello, hinag ko si Jello, tapos ang nasabi ko lang, Jello. Yun lang nasabi ko. Wala na nasabi iba. Kaya every time na nakikita ko si Jello, ewan ko, nahiya kasi ako eh. Kaya nga sabi sa inyo, Jello, bias talaga ako. Na as in natatameme ako pag nakikita ko si Jello. Na wala akong masabi. Kaya yun, nasabi ko lang sa kanya, Jello! Yun lang. Sagad na yan. So, that was 1MX. We stayed until the end. Like, oh my gosh, all of them were so good. Ben and Ben was crazy. Oh my God, like, sobrang, ay! Nako, nung nag-perform yung Ben and Ben, tapos sobrang daming ang tao, diba? Kasi nga, late night na. Nakakatuwa na Tagalog yung mga kanta, pero people were there and they're not even Filipino, and they're like swaying to the music, and nakaka-proud as a Filipino. Sobrang galing ng Ben and Ben. Tapos yung mga other performers, they were also good. Ang favorite ko, I think, was, si Umi. She's just so lovely and her voice is so good. Sabi nga din ni JL, na tanggal daw angas ni JLo eh. Na nakita niya si Umi ng soundcheck. Kasi nga, ang galing. Grabe, ako din eh. Parang, nung siya yung nagpo-perform, talagang cute na cute ako sa kanya. As in, super cute niya. Tapos, sobrang galing niya pang kumanta. As in, soulful ba? Yung music ni Umi. Gusto ko siya. Makakanta niya na sa playlist ko na. Sobrang galing. Tapos, yun, sulit naman talaga. Yung hindi lang dahil sa BGYO nandun. Dahil magaling din yung ibang performers. Nakakatuwa. Tapos, ayun, anong ginawa namin after nun? Nagsiuwi na kami. Kumain kami, mga aces. Ayan, chikahan, dramahan, na kasi magsisiuwi na. Ako, flight ko rin kinabukasan. So, nagdramahan lang kami. Kasi hindi na kami magkikita-kita ulit. Kasi for context, iba-iba kami ng province. So, it's not just because na taga-Canada kami, para magkakasama kami the whole time. No. We're all from different provinces, different time zones. Magkakaiba kami ng oras. Just imagine kung gaano kalayo kami sa isa't isa. Tapos just the thought na, uuwi na tayo. Hindi na natin ulit makikita yung isa't isa. Until probably, kung babalik yung BGYO, magkikita-kita ulit tayo. Or if we plan to meet up, which is hard. Kasi lahat kami may trabaho. Lahat kami busy sa buhay. So, medyo sad lang, senti mode, na, uwi na tayo, parang ganon. So, yun. Nung, hindi naman kami nag-send off. Kasi nga pagod siguro din lahat. Pero, the next day, umuwi na rin yung BGYO. Na flight nila was, like in the afternoon, but they were there very early. Tapos, ako, tsaka si Sofia, flight din namin. So, nasa airport kami, na-meet namin yung boys for like, 10 seconds. Nakapag-goodbye naman kami sa boys for 10 seconds. And I had a really good interaction with Jello nung time na yun. Pero wala pa rin kami picture. Wala rin kami video. Basta, sa alaala ko na lang yun. Ayun. Tapos, yun, goodbye na.
Grabe, ang haba na nito. Kanina pa ako nagsasalita, kaya pala ang sakit na ng lalamunan ko. Te, mag-isang oras na ako nagdadaldal dito. Sana okay lang kayo. Sa pagdadaldal ko, sorry. Hindi ko inisip na magsasalita ako ng ganito katagal. Sabi ko pala, magsasagot ako ng answers, te! Magsasagot ako ng questions sa NGL. Konti lang naman yung nakuha kong tanong. So, sagutin ko lang really quick. So, ito. How was it meeting BGYO? Especially Jello and Akira. So, bigay ko na lang yung first impressions ko. Well, nung airport, Nate is just so adorable. Like, Nate is a baby. I want to take care of Nate. I want to put him in my pocket. He's just cute. Okay? Nate is so cute. And he looks like a doll. Na sobrang kinis ni Nate. Sobrang puti, sobrang kinis. Para siyang walang pores. Ang tangkad ni Nate. Na baby siya, pero ang tangkad niya talaga. And he's just so nice. Nate is actually super chatty. Kahit na hindi ko sure if I should talk to him in English or Tagalog. Pero whatever you use, kahit mag-Tagalog ka, sumasagot naman siya. Mostly English. Pero like, sobrang chatty ni Nate. As in, kausap mo, andyan lang siya sa gilid, oh. Tapos, small talk ba? Nagchichikahan lang kayo. Tapos siya naman, sagot lang talaga siya. He's so cute. So that was Nate. Mickey, I didn't have a lot of interactions with Mickey. Kasi I guess nahihiya siya. Tapos nahihiya din kami. It was funny. Parang hindi kami makalapit kay Mickey. Tapos parang siya din, hindi rin siya makalapit sa amin. Like lahat pala kami introvert. Kakaloka. Tapos, pero he's so kind. Like whenever we ask him for a picture or, Mickey, can you sign this? Ganyan. Or, Mickey, pwede pa video greet. He does it. Like, he's just so chill about it. Like, okay, sure. Again, kahit nga minsan na, nahiya nga ako kasi kumakain siya. Pero parang wala, yun na lang yung opportunity ko to ask, like, a picture from Mickey. So, I asked, Mickey, sorry, kumakain ka. Ganyan. Pero pwede bang magpa-picture? So, siya naman, oh, sure. Ganyan lang siya. Tapos, binabuha niya lang yung food niyo. Tapos, nagpa-picture siya. Tapos, wala. Ang bait ni Mickey. Sobrang sweet niya. Tapos, nakakatuwa pag nakikita mo siyang nag-smile kasi parang bihira. Bihira siya mag-smile. Pero pag nag-smile siya, sobrang cute niya. Ayun, si Mickey. Si JL. Oh my gosh. JL is, how do I explain this? This is not in a bad way. Pero parang hindi siya BGYO. Every time na makikita ko si JL, parang lalakad dyan ganyan, diba? Tapos parang, ay, BGYO pala yun. Parang nagugulat ako na BGYO pala siya kasi sobrang, yung energy niya, it's just so chill. Kala mo kasama mo siyang pumunta doon na hindi siya yung pinunta mo. Nakakatawa. Tapos, andal-dal niya rin. Sobrang chika siya. Ilang beses, sa lahat yata ng ganap nila, muntik na siyang maiwan. Kasi nakikipag-chismisan siya sa amin. As in, full-on conversations na, yung ganyan, di ba JL, no? Tapos, we were talking about volleyball and stuff. As in, sobrang daming napag-usapan with JL na talagang dire-diretso siya nagsasalita. Tapos, may kita mo lang si Miss Jovi dun sa gilid. Tapos, nasa si JL! JL! Nasa JL! Kasama po namin. Tapos kami, JL, hinahanap ka na. Tapos siya dumadaldal pa rin habang naglalakad papunta. Ay, nako. Sobrang kulit. Tapos, nambabarda din talaga siya. Pero super sweet. Na, tsakang pogi ni JL. Grabe. Nakakaloka. Parang, ewan ko, sa camera, parang ang liit ni JL. Pero matangkad siya. Tapos, wala lang. Ang kulit niya lang. And then, si Aki, oh my God. Para sa akin, okay. Preference to, ha? Pero para sa akin lang naman, pinakagwapo sa akin lang lahat si Akira. As in, my gosh! Yung mukha niya, parang yung literal na lumiliwanag yung paligid pag nakita mo si Akira. I thought it was like a joke. Kasi nga yung pangalan niya means like bright, like light. 'Di ba? Akala ko joke lang yun talaga, na lumiliwanag yung mundo pag nakita mo si Akira. But no! Totoo siya, te! Talagang, lalo nung fan meet, oh my God. Ang sabi ko, na? Sobrang pogi ni Aki. Sobrang cute niya. Tawa na lang ako. Pero, ang kulit though. As in, nung fan meet,
ang dami naming interactions na, kasi parang tapat ko siyang ganun, dun siya sa kabilang side, pero like nakikita ko siya lagi kapag may ginagawa siyang whatever. Tapos, titingin siya, tapos magtitingin na kami dalawa, at tama ka na, parang ganun to siya, bakit? Yun nangaasar siya, tapos basta lagi lang siyang nangaasar, ang sarap sapakin, na, ano ba yun? Yung nagpipicture kami ng group picture, tapos kasama ko yung friend ko, ayaw niya kasi mag-isa. So, sumama ulit ako dun sa picture. Tapos, ang pangit ko dun sa picture kasi tawa ko ng tawa. Pinipigil ko yung tawa ko. Parang sabi niya, yung nakatayo, di ba? The picture, di nakangiting ganyan. Tapos, nandito siya sa gilid ko, gilid namin ni Mickey. Kasi si Mickey yung katabi ko. Tapos si Aki, nandun siya sa dulo. Tapos siya, tumutulo sipon ko. Tapos ako, Akira, tama ka na. Nagpipicture. Tapos siya, tumutulo sipon ko. Ayaw niya tumigil. As in, nung after ng 1MX naman yun, oh my gosh, pang asar na naman siya. Na, nasa harap kasi ako. Kasi ko, Aki, ang laki ko dito. Sabi ko, pre, sa likod na lang ako. Kasi baka matakpan kita. Sabi ko, ang laki ko dito, pre. Tapos, tuhan-tuwa siya dun sa pagkakasabi ko ng pre. As in the whole time na nagpipicture siya, pre. Tapos ako, Akira, tumigil ka na. Siya, pre. Tapos pinangangalandakan niya pa sa mga katabi niya. Sabi niya ganito, pre. Tapos ako, Akira, tama na. As in, sobrang pang-asar niya talaga na, parang siya yung mga tropa ko na sarap sapakin. Yung ganun feeling si Aki. Sobrang pogi niya, pero sarap niya sapakin. Tapos si Jello, hi, Jello. Wala, bias ko talaga si Jello. Kasi, every time, first of all, sobrang tangkad ni Jello. As in, sobrang tangkad niya. Pero sakto naman, kasi parang pag kinakausap namin siya, bumababa talaga siya. Para makita namin yung mukha niya. Kasi ang tangkad niya eh. Talagang bumababa naman siyang ganyan. Tapos, sobrang nakikipag-usap din siya na siya yung nag-open ng conversation. Tapos ang corny niya. Then, nagpicture kami ng Jelkira. Sabi niya, dito ka sa gitna, ikaw yung Raptors. Tapos, hindi namin nagets ni Aki for like, 5 seconds. Tapos, siya lang yung tumatawa. Tapos, kami ni Akira. Hindi namin nagets. Ibig sabihin, parang Jello, Akira, Raptors, Jelky Raptors, diba? Kaya sabi niya, ikaw yung Raptors. Pero hindi namin nagets nga ni Aki. Pero tumawa naman ako nung nagets ko na. Parang pampalubag loob ba? Hindi mo siya masyadong masaktan na corny siya. Pero, ayun, sobrang nice ni Jello. Siya talaga yung na-imagine ko na nung before ko pa siyang ma-meet na parang ganun yung ini-imagine kong personality ni Jello. Tapos ganun talaga siya. Walang pinipili na tao. Like, he was talking to everyone and he's just so kind to everyone. Na kahit sino ka pa, kahit fan, staff. All the boys were like that actually. Na nakakatuwa nga. Sobrang respectful nila. Sobrang kind. Kahit sinong kausap, kahit mapatagalog, mapa-English, staff man yan, fan, pamilya, or whatever, they're all just so kind. And, I don't know. Wala na akong masabi kasi si Jello talaga, oh my God. Jello! Wala, sobrang bait niya. Tsaka nakakatuwa kasi, naalala niya, na-touch lang ako kasi, I mean, medyo humopia naman ako, pero, like, he knows me from sa Kumu, ganyan, at saka yung dun sa promo song. Pero nung nag-duet kami, sabi niya kasi, anong kakantahin? Sabi niya nung una, Kulay. Sabi ko, wala, Jello, hindi ko maalala yung lyrics ng Kulay. Tapos sabi niya, yung na lang, yung ginawa mong kanta. Sabi na ganun. So naalala niya na, ako nga yung kumanta ng promo song. Na pinalitan ko yung lyrics ng Panaginip. So, Panaginip yung naging duet namin. Wala lang, natouch lang ako. Tapos, dati, kasi syempre sa Kumu, tawag niya sa akin, loyal kay Jello, diba? Pero nung, dito na nga sa Canada, tawag niya na sa akin Gigi. Kahit nung sa airport, tawag niya sa akin Gigi. Natuwa. Kasi, yun talaga yung pangalan ko. So, wala lang. Parang hindi na siya username lang ang tawag niya sa akin, kundi yung actual na pangalan ko na. Actual na nickname ko. So, ayun, wala lang. Natutuwa lang ako. Ayun, yun yung
mga interactions ko sa boys at saka impression ko sa kanila. Actually, most ng tanong dito is like, how were the boys? Makausap yung boys and stuff. Pero ito, how does it feel na makita sila mag-perform live? Ay, grabe. Talagang, hindi yata masyado narinig sa fancam, pero rinig mo yung voice nila. Na they were singing live. And they were dancing. And sobrang hirap ng choreography. Talagang on point, sabay-sabay. Ay my gosh, sobrang galing lang nila. Kung ano yung nakikita nyo sa video, yun na yun. Pero mas malakas yung impact kasi nga live. Tapos si Mickey talaga. Si Mickey sa live performance, ay iba. Sinasabi ko sa inyo, iba talaga. Si Mickey yung sobrang nag-stand out. Para siyang nag-come out sa shell kapag on stage siya. Kasi nga mahihain siya sa off stage. Pero on stage talagang, wow, Mickey. Good luck naman sa amin lahat. Mickey, si Nate also was just so good. Kasi nga baby nga si Nate off stage. Tapos pagdating sa stage ay sobrang galing eh. Parang halos lumilipad na siya pag nagsasayaw. Pero all of them were just so good. Iba yung at saka pala yung damit nila ng 1MX. Yun talaga yung gusto ko. Yun yung suot nila nung lahat. Kaso wala si Mickey noon. Kaya ito, nasuot na ni Mickey yung costume, yung outfit na yun. Kaya sobrang, yun talaga yung favorite ko na damit nila. Yung dark green or olive green ba yun? Basta yung green na damit nila na tight. Ay, ang ganda talaga. Grabe, lalo yung kay Nate. Ay, ang pogi. Pero, ayun, hindi naman nakaduda-duda na magaling talaga sila mag-perform live. Hindi lang dancing, pero singing. Singing was on point as well. Yung tanong, close na kayo ng fam ni Akira dyan sa Canada? Kanino ka na talaga? Jello lang po. At hindi naman sa close na close, pero kasama namin kasi sila tita the whole time na kapag may ganap, nandun sila. Kaya sabi ko, sobrang supportive ng family ni Aki sa kanya na talagang nakadamit sila. Yung mga shirts nila, it says Akira on it, na siya, para siyang mga fan-made na shirts, ganon. Na todo talaga. Tapos syempre, mahirap din yung maglakad or gumising ng maaga. Tapos talagang nakakapagod. Kami nga napapagod kami. Tapos sila tita, tito, namit din na may cousin din sila tita na kasama nila. Hindi ko nakuha yung pangalan ni tito, pero nandun sila, yung mga pinsan ni Aki, nandun din, sila Wish. Tapos, sobrang bait lang nila na parang hindi na, oy, family kami ni Aki or something. Ganun, na, I've always gotten that vibe from Aki na maganda talaga yung palaki ng pamilya niya sa kanila. Tapos yun, nakita pa nga namin nung sa Canada, na Aki is just so sweet sa family niya. And he always tries to like, have time na kausapin sila, even between mga ganap nung busking. Every time he goes kila tita and just talks to them, like, yakapin niya si tita and everything. Tapos, wala, sobrang kind ng family ni Aki. Like, wala akong masabi. Tapos, si tita pala, binigyan ko siya ng kasi yun lang yung meron kaming photo cards na nung sa airport. I have Gel Kira photo cards, tas may ref magnet, at saka yung may notebook. Sabi ko, tita, gusto mo to? Tapos siya naman, oo, sige, bigay mo sa akin. Tapos binigay ko sa kanya lahat ng Gel Kira merch ko. Ayun, nakapag-agenda ko kay Tita Jessica. Tapos, ang ganda niya magkuha ng fan cam. Like, yung mga pictures ni Tita Jessica, pang fan site level. As in, ang ganda. So, ayun, sinend niya sa amin. May mga fan site level akong picture ni Akira. Kasi ang ganda niya mag-take ng pictures. Tapos yung Gel Kira picture ko pala, yung picture ko kasama ni Jello tsaka ni Aki. Si Tita yung nag-picture doon. Sabi ko, hala, Tita, ang ganda naman ang kuha mo. As in, ang ganda. May before and after pa na na pictures, nakakatawa. Sobrang galing niya mag-picture. Tsaka maganda kasi yung camera niya. Charot. Pero yun, sobrang bait na family ni Aki. Talaga. I guess pare-pareho lang na may matanong. How's the experience chit-chatting with the boys, especially Jello and Akira? Ito, nasabi ko din to sa friend ko kasi hindi naman siya aces, pero sumama siya sa akin nung meet and greet.
Tapos, pinag-uusapan nga namin, sabi ko, sobrang chill ng boys, no? Sobrang bait. Like, pagkausap mo sila, parang hindi celebrity. Kasi sobrang down to earth lang. Tapos, as in, nakipag-usap lang sila. Nakakaloka nga, nakipag-usap lang sila sa amin, like, normal conversations and like friend. Parang ganun. Na, ang usapan nga namin ng best friend ko na, parang hindi ka pumunta doon to meet idols para ka lang nakamit ng bagong kaibigan. Like, literal, ganun yung feeling na nakuha ko from BGYO na hindi sila pumunta doon to meet na idol kami at fan kayo. Hindi lang ganun eh. Like, they were there to like connect with us na, which is nakaka-touch kasi not everyone would do that or not everyone are able to do that. Pero, I don't know, sumakto lang talaga siguro din sa BGYO at hindi din ganun karaming tao na nandun. Pero they were just so kind. They were really connecting with us on a level na hindi lang siya fan service. Na they were really asking questions because they were curious about us, curious about what we did and what kind of life we have sa Canada. They were genuinely asking. They were genuinely curious. And yun, sobrang, di ko maintindihan. Sobrang bait ng boys talaga. Like, hindi ko sinasabi to dahil fan ako Pero it's just an observation na ganun talaga sila. Sobrang bait. Ito, last question. Why do you stan Jello more than Aki? Hindi ko rin po alam at bakit po pinagpipit si Jello at saka si Akira. Pero, hindi ko rin alam kasi like standard ko sa mga group and everything, usually ang bias ko is yung vocals. Vocals, yung hindi matangkad, hindi payat. I don't know, yung makulit, yung feeling tropa, yun usually ang bias ko, which logically, when you think about it, ang bias ko dapat is si Aki. Pero there's something about Jello, especially when he dances, which is weird. Hindi naman ako dancer and I'm never in a level na sobrang ma-appreciate ko someone's dancing. Pero whenever I watch Jello perform, it just gives me inspiration and dreams and everything. I don't know, like I've tried to explain this so many times. Sumulat ako ng tula about this. Pero pag nakikita ko si Jello na sumasayaw at he's really giving it his all. He's very passionate about what he does. Na-i-inspire ako na nahabulin ulit yung mga pangarap ko. Na yung mga give up ko na. Parang na-inspire ako na i-take up ulit. Kasi si Jello nga ginagawa niya to. He's doing what he loves. He's so passionate about it and he's not giving up and he's working hard to perform. Yun yung sa akin naka-inspire. Which is, sa totoo lang lahat ng boys ganun. Pero there's just something about the way Jello moves and Jello dances and it hits me. It's just right up my alley kind of thing. So, ayun. Medyo natakot nga ako na magpapalit ako ng bias pag nakita ko na sila in person. Pero hindi naman. Nung nakita ko si Jello, parang talagang yung nakuha kong vibe, Jello ka lang. Parang ganun. Sobrang kulit lang talaga ni Akira. Gusto ko siya sapakin. Kaya hindi naman din ako nahatak. Which is so funny. Talagang, hindi ako nahatak ni Akira the whole time na nasa Canada. Promise. Pero pag nakita ko yung pictures niya sa Twitter, doon ako nahatak. Pero kapag kasama mo siya, parang hindi naman. As in, tropa vibes talaga. Ayun. I don't know. Parang hindi naman kayo naniniwala kahit na-explain ko eh. So, whatever. Pero yun, grabe, sobrang haba na nito. Hindi ko alam, post ko pa ba to? Parang nag-rant lang naman ako. Pero, ayan. Siguro nakapag-banlaw session naman na tayo. At sobrang, I guess I'll just take this opportunity to say thank you to everyone from the management, ABS-CBN, TFC, everyone who brought BGYO here, 1MX, Mix Global, TFC, everyone, yung mga staff and crew and everyone who worked hard to make this possible. Even the people, the organizers for Fiesta Filipino, kahit hindi natuloy, alam namin kung gaano kahirap ang pinagdaanan nyo at kung gaano nyo pinush para makapunta yung boys ng Canada. Sobrang na-appreciate namin yun.
we were there with you guys sa stress and everything. So, alam namin at we had a really good conversation with the management as well. Sobrang appreciate namin yung transparency nila and their willingness to learn from the experience and to really work with us sa common goal, which is to make BGYO bigger and for more people to know BGYO, na we really felt like it became a partnership after that. So, sobrang grateful kila Miss MQ, Miss Jovi, kay Coach Mickey, for explaining things to us and for taking the time to talk to ACES. Sobrang salamat po sa lahat ng bumubuo sa Fiesta Filipino 1MX, sa lahat ng staff na nandun. Nakita namin kung gaano ka-hardworking sila. Sobrang, ay grabe. And they were all so kind. Ito talaga naloloka ako. How is this possible? Na lahat ng tao, literally, lahat ng tao na nag-work for this, they were all so kind. Like, hindi ko ma-imagine paano nangyari. Pero, they were also kind, also accommodating, very kind to fans. I guess like, yung vibes ng lahat ng tao na nandun, it just bounces off each other and we just feed off that good vibes. Na yung boys din, they're the same. They just have good vibes and good energy, and I guess everybody feeds off of that. And lahat kami, we were just so happy and so I don't know, that chill lang kami sa lahat ng nangyari. So, thank you po kay ate na nag-i-interview sa BGYO, who's with TFC and all that. Ay, grabe, sobrang dami rin namin freebies na nakuha from TFC. Thank you po. You guys are amazing. Abangan namin yung mga ayuda na ilalapag nyo po sa boys. Salamat pumunta kayo. Ayan, naiyak na ako. Salamat pumunta kayo. Hindi namin talaga inisip na pumunta kayo ng Canada. Never, kahit na inisip namin na sana Canada. We kept wishing for it, manifesting it, pero hindi talaga, parang hindi namin inisip na it's gonna be possible right now. Pero you guys made it. Thank you sa pagdalaw sa amin dito kahit ang layo-layo namin. Alam namin lahat na sobrang haba ng flight nyo at sobrang grabe yung preparations na ginawa nyo for this, and we really appreciate it. Thank you for coming to see us in person, na hindi na lang kami nanonood sa screen, na there was a time na na-meet namin kayo in person and na nakausap namin kayo and everything. Sobrang salamat sa talent nyo na sinishare nyo, sa inspiration, sa mga pangarap, sa mga kanta nyo, at dito lang kami lagi magsusuporta sa inyo. Kahit na malayo kami. Sa mga ACES na kasama ko, Team ACES Canada, oh gosh, we really had the roller coaster ride of our lives. Pero feeling ko, tumindi talaga yung bond natin, relationship, friendship, nating lahat tumibay dahil sa lahat ng pinagdaanan natin. Salamat, hindi ko kakayanin yung heartbreak kung wala kayo. At sa mga bagong ACES na na-meet namin, welcome, salamat sa pag-join sa pamilya. Magkikita-kita tayo ulit, sana, kapag bumalik yung BGYO or kung makauwi man tayo sa Pilipinas, kita-kita tayo doon. Sobrang mahal ko kayo. I can't describe it in words, pero sobrang grateful ako. Sobrang salamat na kayo yung kasama ko sa peak ng taon. Kasi alam niyo naman, napakapatay ng social life dito sa Canada. Pero sa peak ng taon na to, kayo yung kasama ko. And I'm so happy that kayo ang kasama ko. Ayun, grabe ang daldal ni Gigi. Nakakaloka. Maraming salamat sa pakikinig sa aking rant. Pero yun, sana maulit or makapunta kami ng Pilipinas para ma-meet din namin yung ACES dyan. Sobrang gusto ko rin kayo ma-meet. Ayun, thank you so much. Wala na akong boses. Salamat sa panunood, salamat sa pagsuporta sa BGYO, salamat sa pagsuporta sa mga ACES dito sa Canada nung kami naghihirap. Sobrang laking tulong yun nun para sa amin talaga. We really appreciate it. Thank you, ACES. Thank you, BGYO. Thank you sa staff and management. Maraming salamat po. Ayun. And ito,
Nakakaloka. Salamat. I love you all. Bye-bye.